Bago tayo magsimula, palike naman ang video natin ngayon, at mag-subscribe ka na din para ganahan pa ang Kaginggo nyo mag-upload araw-araw. Salamat at simulan na natin. Sa nakaraang kabanata, tuluyan ng gumaling si Juhwa, ang tagapagmana ni Soyeon-sim at overseer ng Internal Enlightenment Facility. Bilang kapalit ng pagpapagaling ni Hajen sa kanya, hiniling ni Hajen na ipuslit siya sa delivery squad. Sa umpisa ay mahigpit na tumutol si Soyeon-sim ngunit kalaunan ay pumayag din siya nang nagpumilit na sumama si Juhwa. Nang dumating ang araw ng pag-alis ng delivery squad, laking gulat ni Hajen nang malamang kasama sa escort ng delivery squad ang ikatlong squad na pinamumunuan ni Dongpil. Dahil dito ay mukhang mabubulilyaso ang plano niyang tumakas. Sa pagpapatuloy ng ating kwento, sa isang masukal na gubat, may mga bagong kalaban na nag-aabang. Ang Steel Wheel Squad Captain ng Iron Blood Fortress, si Oh Gyung-hwa, ay galit na galit sa kanyang pagkaka-assign sa misyon. Sa sulok, nagrereklamo siya, nakakainis. Habang lalo kong iniisip, lalo lang akong naiinis. Paano ako na-assign sa ganito kababang misyon kasama ang mga walang kwentang halimaw na ito? Ang tono niya ay puno ng pagkadismaya, hindi mapigilan ang kanyang inis. Sinubukan siyang pakalmayan ng kanyang vice captain, squad captain, well-trained pa rin pong organisasyon ang kasama natin. Pakiusap, mag-iingat po kayo sa inyong mga salita. Ngunit mas lalong uminit ang ulo ni Gyung-hwa at sinagot ito, ang lakas ng loob mong pagsabihan ako na bantayan ang bibig ko. Baka nakakalimutan mo kung bakit kita kinuhang vice captain kahit na palyado ang swordsmanship mo. Nauunawaan mo ba? Ngayon, tumigil ka na at dalhan mo ako ng maiinom. Walang magawa ang vice captain kundi tumahimik at sumunod sa kanya. Nagpatuloy si Oh Gyung-hwa, tayo, ang Iron Blood Fortress, pa rin ang pinakamalakas. Kesyo ang Righteous Heavenly Alliance o ang Demon Cult, walang makakagalaw at makakatalo sa atin. Kaya sisiw lang sa atin ang misyon ng pagnanakaw sa Demon Cult Delivery. Pero bakit kailangan pa nating makipagtrabaho sa mga halimaw na yon? Ang misyon nila ay nakawin ang mahahalagang bagay na dala ng Demon Cult Delivery Squad. Kasama nila ang isa pang organisasyon na gumagamit ng mga malalaking halimaw na anyong lobo. Diring-diri si Oh Gyung-hwa habang pinapanood ang mga ito. Kinakain ng mga halimaw ang laman ng mga taong napatay nila sa ibaba ng bangin, ang mga pira-piraso ng katawan ay nagkalat habang pinagpipiestahan ng mga halimaw gamit ang kanilang mga mabangis na ngipin. Pinagmamasdan ni Gyung-hwa ang eksenang iyon na puno ng pagkadiri ngunit may pagkasabik sa kanyang ngiti. Aniya, anyway, halos isang dekada na mula nang makita natin ang mga taga-Demon Cult, di ba? Ang delivery team, mukhang magiging masaya ito. At sa mga huling sandali, lumabas ang isang malademonyong ngiti sa kanyang mukha, tila nasa sabik sa paparating na labanan. Sa gitna ng kagubatan at mga nakamamatay na nilalang, unti-unti nang naghahanda ang magkabilang panig para sa isang marahas na enkwentro. Ano kaya ang mangyayari sa delivery squad ni Hajen at sa misyon ng Iron Blood Fortress? Samantala, sa loob ng karwahe, biglang napadilat si Juhwa at laking gulat niya nang mapagtanto na nakatulog siya. Agad siyang kinausap ni Hajen, masarap ba ang naging tulog mo? Napabangon si Juhwa, gulat na gulat sa presensya ng batang Panginoon. Sabi ni Hajen, mag-iingat ka, papagalitin ako ni Facility Master So kapag nabigla ang muscles mo. Paglingon ni Juhwa sa bintana, hapon na pala, at nagulat siya dahil akala niya halos kalahating araw siyang natulog. Ngunit sabi ni Hajen, actually, isang araw at kalahati ka ng tulog. Mabuti na rin at pinatulog kita. Mukhang napagod ang katawan mo sa lahat ng ginawa mo matapos maalis ang chi blockage mo. Kahit na naghanda kang mabuti gamit ang internalization ng kapangyarihan at chi circulation, tao ka pa rin. Liban na lang kung nasa supreme peak level ka, dapat kang magpahinga kapag kailangan mo. Hindi mo dapat abusuhin ang iyong katawan. Napagtanto ni Juhwa na tama ang mga paalala ng batang Panginoon, at di na siya sumagot. Nadama niya ang pagkapagod. Dagdag pa ni Hajen, well, naging mahimbing ang tulog mo, at yon naman ang mahalaga. Hinagi sa kanya ni Hajen ang isang maliit na kahon na nakabalot. Naglalaman ito ng pagkain na inihanda para kay Juhwa upang makabawi ng lakas matapos ang matagal niyang pagtulog.
Pagbukas ni Juhwa ng kahon, nakita niya ang mga rice balls at beef jerky na gawa ng delivery squad. Sabi ni Hajen, kumain ka, pero huwag mong ubusin lahat. Hinay-hinay lang. Nagpasalamat naman si Juhwa at naisip niyang naroon talaga ang malasakit nito sa kanya. Walang anuman, sagot ni Hajen, habang tila seryosong tumingin kay Juhwa. Dahil sa'yo kaya ako nandito. Bagamat may iniisip si Hajen na sariling plano, hindi maiwasan ni Juhwa na maramdaman ang koneksyon nila sa gitna ng kanilang misyon. Tahimik silang nagpatuloy sa kanilang biyahe, alam nilang may mga paparating na pagsubok na kailangan nilang harapin. Ngunit para kay Hajen, higit pa sa misyon ng pagde-deliver ang dahilan kung bakit siya naruroon. Maya-maya, biglang tinawag ni Hajen si Goldie mula sa ilalim ng upuan ng karwahe. Nanlaki ang mata ni Juhwa sa gulat nang makita ang munting Zoro. OMG! Ano yan? Nagulat ako, sabi niya. Pinaupo ni Hajen si Goldie sa tabi niya at pinakain ito. Lika dito? Goldie, kain tayo. Good boy, sabi ni Hajen habang hinahaplos ang Zoro. Doon napagtanto ni Juhwa na isa pala itong Zoro, ngunit nagtataka siya kung bakit ito naruroon. Pinakilala ni Hajen si Goldie kay Juhwa. Nagtanong si Juhwa, alaga mo ba siya? Sagot naman ni Hajen, well, nangyari na lang na magkasama na kami. Ah, okay, sabi ni Juhwa. Ngunit sa loob-loob niya, namangha siya dahil ngayon lang siya nakakita ng taong may nag-aalaga ng Zoro. Maya-maya nagpaalam si Hajen na lalabas muna ng karwahe para lumanghap ng sariwang hangin at sinabihan si Juhwa na magpahinga na lang sa loob. Lumabas si Hajen dahil tinawag siya ni Dongpil na naghihintay sa gubat. Pagdating ni Hajen, yumuko si Dongpil bilang paghingi ng paumanhin. Patawad po, pinatawag ko kayo rito sa gubat kahit hindi dapat. Pinagsabihan kasi siya ni Hajen na itago sa iba na naroon siya, pero ngayon ay pinalabas siya nito. Pero agad na pinigilan ni Hajen ang formalidad. Sabi ko sa'yo, huwag ka nang maging formal sa akin. Mas nai-stress ako sa ganyan, sabi ni Hajen. Nagtanong si Dongpil, kumusta naman ang naging biyahe niyo sa karwahe? May mga hindi ka ba nagustuhan? Sagot ni Hajen, ayos lang naman. Anong pag-uusapan natin? Dahan-dahan, may kinuha si Dongpil mula sa kanyang bulsa at ipinakita ito kay Hajen. Tinawag ko po kayo rito dahil sa tingin ko kailangan nyo itong malaman, sabi ni Dongpil. Nagtanong si Hajen, ano yung tinatago mo? Importante ba yan? Ipinakita ni Dongpil ang isang piraso ng papel at sabi niya, ito ay isang mensahe na natanggap ko mula sa unang pinuno ng Guardian Court bago tayo umalis. Sa tingin ko ito ang dahilan kung bakit kami pinasama sa delivery squad at binigyan ng misyon na mag-escort. Laking gulat ni Hajen nang mabasa ang nakasulat sa papel. Nanlaki ang kanyang mga mata, at nanginginig ang mga kamay habang hawak ang papel. Hindi siya makapaniwala sa kanyang nababasa. Dongpil, totoo ba ang lahat ng ito? Tanong ni Hajen, halos hindi makapagsalita sa matinding pagkagulat. Ano kaya ang nilalaman ng papel na ito? Bakit ganito na lamang ang reaksyon ni Hajen? Malalaman natin mamaya. Samantala, tignan muna natin ang eksena sa isang bahagi ng Jiangxi, malapit sa mga nagaganap sa delivery squad, may isang lihim na pagpupulong ang nagaganap sa isang tahimik na silid. May matatandang lalaki ang nakaupo sa isang mababang mesa, nakaharap sa malalaking plato ng masasarap na pagkain at mamahaling inumin. Ang kanilang mga mata ay malamlam, puno ng karunungan at mga lihim. Isang kalmado ngunit mapanganib na boses ang unang nagbasag ng katahimikan. Anong uri ng mundo ang nakita mo, First Elder? Ang kanyang tanong ay puno ng interes ngunit may halong pag-aalinlangan, na para bang gusto niyang malaman kung ang kanilang hinaharap ay kasing dilim ng iniisip niya. Maganda ba ito? Ang First Elder, isang lalaking may puting balbas at malalim na mga mata, ay sumagot, ang mundo ay puno ng kasamaan at kabuktutan, pero alam na nating lahat iyon. Ang kanyang mga mata ay tila nakatuon sa malayo, para bang muling nakikita niya ang mga lugar na kanyang pinuntahan, mga lugar na puno ng kalungkutan at karahasan. Medyo malamig ang klima, pero habang mas lumalapit ka sa timog, mas umiinit ang panahon. Ang hilaga ay malamig. Inilipat niya ang kanyang tingin sa mga tela na dala ng kanyang kasama.
Kaya kahit ang mga tela na ito ay hindi ginawa upang suotin, ang mga carpet mula sa kanluran ay siguradong makakatulong sa lamig. Ang tela ay isa sa mga regalong dinala ng kanyang kausap, isang tanda ng kapangyarihan at kayamanan, ngunit higit sa lahat, isang tanda ng koneksyon sa labas ng kanilang grupo. Ang mga taong ito, bagamat nagkukubli sa dilim, ay tila may mga mata at tainga sa bawat sulok ng mundo. Makalipas ang ilang sandali, tinanong ng First Elder, kumusta naman ang pamumuhay mo rito sa Jiangxi? Sumagot siya na may kaunting hinanakit at bigat ng mga taon, maganda ang lupa rito, pero hindi laging maganda ang buhay. Nakaranas din kami ng mga paghihirap. Ang mga salitang iyon ay bumalot sa silid na parang mabigat na ulap, parang isang paalala ng mga sakripisyo na kanilang kinakaharap araw-araw. Anong mga paghihirap ang tinutukoy mo? Tanong ng First Elder, ang kanyang tono ay puno ng kuryosidad ngunit may halong pangamba. Alam niyang ang mga lugar na tulad ng Jiangxi, bagamat mapayapa sa unang tingin, ay puno ng mga patagang kaguluhan na hindi alam ng marami. Sagot ng kanyang kausap, bahagyang nag-aalangan, malapit na ang festival ng Demon Cult. Hindi ko alam ang tawag doon. May halong kaba sa kanyang boses, para bang ang pagbanggit lamang sa pangalan ng kaganapan ay maghahatid ng malas. Bahagyang ngumiti ang First Elder, ngunit ang kanyang mga mata ay nanatiling malamig. Aniya, ang tinutukoy mo ay ang Mara Festival. Para sa Demon Cult, ang Mara Festival ang pinakamalaking event nila. Narinig ko na namimili sila ngayon at nangongolekta ng mga mahahalagang bagay mula sa iba't ibang lugar. Ang boses niya ay naging mas seryoso, mas mabigat, para bang sinasabi niyang hindi ito simpleng festival kundi isang mapanganib na pangyayari na maaaring magbago ng takbo ng kanilang mga buhay. Ang kanyang kausap ay napabuntong hininga. Medyo magulo nga ngayon dahil sa mga nagnanakaw sa kanila, sabi niya. Ang mga salitang iyon ay tila bumalot sa buong silid ng bigat ng nalalapit na gulo, isang pahiwatig ng mas malalim at mas madugong mga pakikibaka sa hinaharap. Di nagtagal ay nagpaalam na ang First Elder na aalis, dala ang mga mamahaling materyales na ibinigay nito sa kanya at ang usapan na kanilang pinagsaluhan. Bago siya tuluyang tumalikod, humarap siya sa kanyang kausap at may sinabi na tila magiging susi sa hinaharap nito. Sasabihin ko sa mga nakakataas ang tungkol sa iyo pagbalik ko doon. May sapat ka namang kakayahan sa pamamahala ng isang sekta, pero dahil bago pa lamang ang alyansa para sa iyo, hahanap ako ng posisyon na babagay sa iyo, sabi ng First Elder, habang ang kanyang mga mata ay nananatiling seryoso at tila bumabasa sa kaluluwa ng kanyang kausap. Nagniningning ang mga mata ng kanyang kausap, hindi maitago ang galit sa inaasahang bagong pagkakataon. Maraming salamat po. Sagot niya, ang kanyang mga ngiti ay abot hanggang tenga, tanda ng pag-asa at pasasalamat. Sulit ang ibinigay niyang suhol para makapasok sa alyansa. Ngunit kasabay ng tuwa ay may bahid ng pangamba, kaya't nagdagdag siya ng paalala. Hindi ko alam kung sino ang nakarinig, pero ang balita na ang cultivation mo ay umabot na sa entranced realm ay mabilis kumalat. Mag-iingat po kayo. Nag-aalala ako na baka may gawin sa inyo ang mga masasamang Demon Cult members. Ang mga salitang iyon ay tila hangin ng pag-aalala, ngunit nagdala ng pagngiti sa labi ng First Elder. Tumawa siya ng malalim at puno ng kumpiyansa. Matanda man ako, pero matalas pa rin ang isip at galaw ko. Kahit ang pinuno ng Demon Cult pa ang dumating, pagagalitin ko lang siya at sasabihan na umalis sa harap ko. Kaya wala kang dapat ipag-alala, sagot niya na may tiwala sa sarili, na para bang kahit ang pinakamalakas na kalaban ay walang magagawa laban sa kanyang karunungan at kakayahan. Ang matandang lalaki na kausap niya nagngangalang Jung Il-ryong, ang First Elder ng Righteous Heavenly Alliance. Sa ilalim ng kanyang tahimik at kalmadong anyo, siya ang taong responsable sa maraming sikretong krimen, kabilang na ang pagpapatay kay Chun Hajen noong panahon na ito'y isang assassin pa lamang. Sa mga mata ng marami, si Jung ay isang simbolo ng karangalan at katarungan, ngunit sa likod ng maskara ng pagiging isang First Elder, nakatago ang madilim na mga lihim na siyang nag-uudyok ng takot at galit sa mga taong gaya ni Chun Hajen. Habang naglalakad si Jung palabas ng silid, bawat hakbang ay tila may bigat na dala ng mga kasalanang hindi na maitatama. Ang kanyang pag-alis ay parang pagtatapos ng isang yugto sa madilim na kabanata ng kanilang kasaysayan,
ngunit para sa mga tulad ni Chun Hajan, ang anino ng First Elder ay patuloy na magdadala ng hindi mapawi-pawing pagnanais ng paghihiganti. Kaya nang mabasa ni Hajan ang pangalan ni Jung Il-ryong sa papel, agad siyang nagnitngit sa galit. Ang mga alaala ng kanyang mapait na nakaraan ay bumalik tulad ng isang matalim na patalim na pilit binuksan ang mga sugat sa kanyang puso. Naalala niya ang huling pagkakataon na nagkausap sila ng First Elder, isang tagpong puno ng tensyon, ang bawat salita ay may halong tusok at puot. Ang First Elder, ang tao sa likod kung bakit siya naging hunting dog ng Righteous Heavenly Alliance. Ginamit siya ng alyansa sa bawat maduming trabaho at misyon, hanggang sa ang kanyang buhok ay namuti na sa tagal ng pagsisilbi. Isang alipin ng organisasyong walang puso, na walan siyang kalayaan ni pagpapahinga. Sa isang pagkakataon, nagkaroon ng sagupaan ng salita ang dalawa. Nagtanong si Jung Il-ryong, kumusta na ang hunting dog ng alyansa, Hajan? Ngunit ang galit at pagkasuklam sa puso ni Hajan ay hindi niya naitago. Sagot niya, Jung Il-ryong, walang-wala ang ginagawa ko kumpara sa pagsusumikap mong kunin ang posisyon ng alliance leader. Ang tunay na marumi dito ay ikaw. Tumawa lang si Jung Il-ryong, ngunit sa likod ng ngiting iyon ay naroon ang isang taong puno ng kalupitan. Talagang marumi at matalas yang dila mo, bagay na bagay sa isang assassin. Pero mukhang panahon na para magretiro ka. Hindi ka na kasing ingat gaya ng dati, Hajan. At dahil dyan, pinag-uusapan ka ng mga tao. Tinatawag ka nilang world's best martial artist. Hindi ba nakakatawa? Hindi bagay para sa isang assassin. Napatingin si Hajan ng masama, hindi mapigilan ang galit na unti-unting kumukulo. Ha? Bakit naman? Naiinggit ka ba na mas mataas ang tingin ng iba sa isang assassin kaysa sa First Elder ng Righteous Heavenly Alliance? Pero wag kang mag-alala, wala akong pakialam sa opinyon ng mga tao. World's best martial artist ha? Subukan mo kunin ang titulong iyon, kung kaya mo. Tumalikod na sana si Hajan, ngunit tila hindi pa tapos si Jung Il-ryong. Bibigyan kita ng payo, Hajan, sabi niya, ang boses puno ng pangamba at pagbabanta. Aniya, bantayan mo yang likod mo. At totoo nga, hindi nagtagal ay trenador nga siya ni Jung Il-ryong. Sa isang malagim na araw, ang mismong mga taong pinagkakatiwalaan niya ay tumalikod sa kanya. Sa araw ng pagtakas ni Hajan, si Jung Il-ryong ang nagbigay ng utos na ipapatay siya at ang pumutol ng kanyang kanang paa, isang walang awang hakbang upang siguraduhin na si Chun Hajan ay hindi na makakatakas. Ito ang huling sandali ng kanyang buhay bilang assassin, ang trahedya ng kanyang pagkabagsak. Sa kasalukuyan, hawak-hawak ni Hajan ang papel na may pangalang nagpabalik ng lahat ng sakit at puot na matagal niyang kinalimutan. Napakuyom siya sa galit, ang kanyang kamay nanginginig habang iniipit ang papel na tila gustong punitin ng kanyang puot. Ang taong nagpahirap sa kanya, ang demonyong nagtulak sa kanya sa kamatayan, ay narito, malapit lang sa lugar nila. Ang galit ni Hajan ay tila apoy na naglalagablab sa kanyang puso. Ngayon, hindi lamang ito tungkol sa personal na paghihiganti. Ito ay tungkol sa katarungan na matagal nang ipinagkait sa kanya. Samantala, sa tahanan ni Hajan, bumisita si Yui Hongrian, may dalang pagkain at alak, at mukhang handa para sa isang gabi ng kasiyahan at inuman. Ngunit sa kanyang pagpasok, laking gulat niya nang makitang si Anghua lamang ang sumalubong sa kanya. Agad niyang napansin ang kakaibang katahimikan ng bahay, ang karaniwang pakiramdam ng malakas na presensya ng batang Panginoon ay tila naglaho. Hindi ko maramdaman ang presensya ng batang Panginoon, sabi ni Yui Hongrian, na tila aligaga. Nasaan siya? Tumingin si Anghua sa kanya at sumagot ng may kalmadong tono, hindi ko rin alam. Ang huling sinabi niya ay magsasanay siya. Wala siyang binanggit kung saan siya pupunta. Napakunot ang noo ni Yui Hongrian. Magsasanay. Bakit pa siya magsasanay? Masyado na siyang magaling. Ang inis sa kanyang tinig ay hindi maitago. Para sa kanya, ang antas ng lakas at kakayahan ni Hajan ay higit pa sa kailangan para sa karaniwang pagsasanay. Para bang sinasayang lang nito ang oras sa mga bagay na lampas na sa kanyang kakayahan. Habang umiinog ang mga tanong sa isip ni Yui Hongrian, napadako ang tingin niya sa isang sulok kung saan nakita niya ang espada ni Hajan, nakalagay ng maayos.
Nagdulot ito ng pagtataka sa kanya, sinabi niyang magsasanay siya, pero iniwan niya ang espada niya. Bulong ni Yui Hongrian, ang mga matay nakatutok sa sandata. Ang pagkakaiwan ng espada ni Hajen, isang bagay na hindi niya ginagawa kailanman, ay nagpabahala kay Yui Hongrian. Kilala niya ang batang Panginoon, hindi ito aalis nang walang dala ang kanyang paboritong sandata, lalo na't ito ay halos itinuturing niyang bahagi ng kanyang katawan. May kakaiba rito, sabi ni Yui Hongrian sa sarili, tila binabalot ng isang pakiramdam na may mali. Sa kanyang isipan, nagsisimulang mabuo ang mga hinala. Ano kaya ang totoong dahilan kung bakit umalis si Hajen? Bakit ito nagpaalam na magsasanay ngunit iniwan ang kanyang espada? Alam ni Yui Hongrian na may mga bagay na hindi sinasabi si Hajen, at ang biglaang pagkawala nito ay nag-iiwan ng mas maraming tanong kaysa sagot. Dala ng alalahanin, nagpasya siyang maghintay. Kung may kakaibang nangyayari, kailangan niyang maging handa, at alamin ang katotohanan. Pagbalik ni Hajen sa loob ng karwahe, pilit niyang pinapakalma ang sarili. Pilit niyang pinapawi ang galit na unti-unting umaapaw sa kanyang dibdib matapos ang revelasyong si Jung Il-ryong, ang taong nagpapatay sa kanya, ay nasa malapit lamang. Inisip niya, hindi naman mahalaga kung nandito siya. Anong pakialam ko? Hindi ko dapat makalimutan kung ano ang layunin ko. Ang makatakas, para sa kalayaan ko. Tahimik niyang kinausap ang sarili, na para bang nag-uudyok upang manatiling nakatuon sa kanyang plano. Bibisitahin ko ang lahat ng safety houses na inihanda ko sa Central Plains. I-recover ko ang martial arts ko, kikita ng sapat na pera, at saka aalis ng bansa. Oo tama, ito ang pangarap ko. Huwag nating kalimutan ang goal natin. Ang pangarap kong kalayaan. Sa kabila ng tila mahinahong disposisyon, nakakuyom ang kanyang mga kamay. Habang tahimik siyang nag-iisip, tila hindi niya napapansin ang masusing pag-oobserba ni Juhwa mula sa kabilang bahagi ng karwahe. Nakabantay rin si Goldie, ang alaga niyang Zoro, sa tabi ni Juhwa, na tila nararamdaman ang tensyon na bumabalot kay Hajen. Sa kaibuturan ng puso ni Hajen, hindi lamang pagnanais na makatakas ang nagpapainit sa kanyang damdamin. Naroon din ang nag-aalab na galit at ang kanyang pagnanasa na maghaiganti. Sa kanyang isipan, malinaw ang imahe ng paghihiganti, ang pagpira-piraso kay Jung Il-ryong, ang pagbabayad ng taong iyon para sa lahat ng sakit at paghihirap na dinanas niya. Sa kaloob-looban niya, malakas ang sigaw ng kanyang puso na gusto niya itong patayin gamit ang sariling mga kamay. Ang tahimik ngunit malalim na pagbabagong nararamdaman kay Hajen ay di napansin ni Juhwa. Ngunit sa kanyang pagtitig sa batang Panginoon, hindi na napigilan ng babae ang kanyang pagkabahala. Batang Panginoon, ayos lang po ba kayo? Tanong ni Juhwa, puno ng pag-aalala. Bago pa makasagot si Hajen, biglang tumalon si Goldie papunta sa kanyang mukha, na ikinagulat niya. Si Hajen ay napapitlag, tila saglit na nawala ang kanyang mga madilim na iniisip dahil sa biglang kilos ng kanyang alaga. Napatingin si Hajen kay Goldie, ang simpleng aksyon ng hayop ay nagbigay sa kanya ng munting oras para huminga ng malalim. Ang galit sa kanyang puso ay tila bahagyang hamupa, ngunit alam niya, hindi iyon tuluyang mawawala hanggat hindi natutupad ang kanyang paghihiganti at kalayaan. Samantala, sa labas ng karwahe, nag-uusap ang Substitute Commander at si Dongpil, pinagpaplanuhan ang kanilang pagbabalik matapos makuha ang mga materyales. Kakaunti lang ang mga materyales na binili natin, sabi ng Substitute Commander. Kailangan natin itong Idleaver pabalik sa Demon Cult. Pinili lang talaga natin ang mahahalagang bagay. Habang nag-iisip, napansin ng Substitute Commander na tila wala pa ang patrol team na kanilang hinihintay. Bakit kaya sila late? Hindi naman sila yung tipong tatamad-tamad, aniya sa sarili. Napansin ni Dongpil ang kanyang pag-aalala. Baka bumagal lang sila dahil nahirapan sa terrain, mungkahi niya, ngunit sa likod ng kanilang isip, naglalaro ang mga tanong at pangamba. Hindi nagtagal, biglang dumating ang ilang tauhan na tumatakbo at sumisigaw sa kanilang kapitan. Tila nag-aalala si Dongpil. Ayos lang ba kayo? Tanong niya, nakatingin sa mga halatang pagod at takot. Nang makita ng Substitute Commander na kalahati na lang ng patrol team ang naroon, nag-alala siya sa nangyari. Isang tauhan ang nagulat, nagkaroon ng labanan sa handover point.
Napahinto ang lahat sa kanilang ginagawa. Tinanong ni Dongpil, sino ang kalaban? Ngunit ang mga tauhan ay naguguluhan. Hindi namin sila kilala, pero kasalukuyan nagre-retreat ang ating puwersa, sagot ng isa. May kasama silang isang nakapagaling na martial artist. Sa kabila ng ingay at kaguluhan, hindi nakapagpigil si Hajen at biglang lumabas ng karwahe. Isang napakagaling na martial artist. Nasaan yang hayop na yan ngayon? Sigurado na nag-aalab ang kanyang galit at pagnanasa na makaharap ang taong ito. Ano kaya ang susunod na mangyayari? Magtatagpo kaya si Hajen at si Jung Il-ryong? Magkakaroon ba ng labanan sa pagitan ng Divine Cult at ng Iron Blood Fortress? Anong plano ang nasa isip ni Hajen habang unti-unting bumabalik ang kanyang mga alaala ng masakit na nakaraan? Abangan sa susunod na kabanata.